Sa nakalipas na buwan ay pinag-usapan natin ang kahalagahan ng iglesia. Gaano ba talaga kahalaga ang iglesia at bakit kailangan nating sumali sa iglesia o bakit kailangan nating mapabilang sa iglesia? Ang tagapagsalita nung isang linggo ay nagsabi na tila marami ang nagpapakilalang Kristiyano kaysa sa aktual na dumadalo sa simbahan. Na pansinuban yung paliwanag niya. Maraming nagpapakilalang Kristiyano, pero napakakaunti ang nagpa-participate o nagme-member sa mga simbahan na para bagang ipinahihiwatig sa kanilang mga ikinikilos na pwede kang maging Kristiyano nang hindi ka kaanib ng kahit na anong simbahan. Parang malabo sa marami ang kahalagahan ng iglesia at bakit kinakailangan silang mapabilang dito. May mga nagpapakilalang tagasunod ni Kristo pero hindi sila bahagi ng iglesia. Gayong maliwanag na sinasabi sa Biblia na ang iglesia ang katawan ni Kristo. Amen po ba? Naniniwala po ba tayo na ang iglesia ang katawan ni Kristo? Kahit kung ikaw ay nakaugnay kay Kristo na siyang ulo ng iglesia, ay dapat bahagi ka ng katawan ni Kristo dahil ikaw ay bahagi noon. Maaaring itong tatlong dahilan na babanggitin ko ay isa sa mga dahilan kung bakit may mga nagpapakilalang Kristiyano na hindi umaanib sa alinmang Kristiyanong simbahan. Una, maaaring ito'y bunga ng kamangmangan. Ipinalagay marahil ng ilan sa kanila na basta sumampalataya ka kay Kristo ay sapat na. Ligtas ka na eh. Hindi mo na kailangan ng simbahan dahil hindi naman tayo naliligtas sa pag-anib sa simbahan. Totoo rin naman yun. Tayo naligtas na tayo sumampalataya kay Kristo. Hindi po ba? Hindi dahil tayo umanib sa simbahan, dahil hindi naman simbahan ang napako sa krus para bayaran ng ating mga kasalanan. Si Kristo lamang, sapagkat walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas, liban lamang sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Inisip nila na basta tinanggap ko na si Jesus, sapat na yon. Alam ninyo, ang pinaka-mortal na kaaway ng tao ay hindi ang kasalanan, hindi ang kamatayan, hindi si Satanas. Ang pinaka-mortal na kaaway ng tao ay kamangmangan. Sabihin mo nga, ang pinakamatinding kaaway natin, sabihin mo sa katabi, ay kamangmangan. Hanggang tayo'y mangmang, pwede tayong iligaw ni Satanas. Pwede tayong dayain ni Satanas. Pero hanggat dumadaloy sa atin ang karunungan ng Diyos, kahit si Satanas ay walang magagawa para tayo lilangin. People perish because of ignorance. Padalwa na dahilan kung bakit ang mga tao hindi sumasali sa iglesia ay yung kayabangan, yung pag-iisip na hindi ko naman kailangan ang church sa buhay ko. Mabubuhay naman ako kahit walang church. Parang batang maliit na naglayas. Ikaw ba'y naglayas nung maliit pa? Meron akong anak, ay magalayas ako, ay naroon lamang naman sa jeep, dala-dala ang bag, pero naroon lamang sa aming jeep na nakaparada sa harap ng bahay. Mga Kristiyano parang mga bata na nag-iisip na, hindi ko naman kailangan ng church. Hindi ko kailangan makisali sa iglesia. Dahil ang kaugnayan ko naman sa Diyos ay private. Saan tayo nakakuha ng pag-iisip na ang kaugnayan natin ay tanging sa atin lamang at sa Diyos? Baka nagkakamali tayo sa pagkaunawa na ang kaugnayan sa Diyos ay personal but never private.
Naintindihan po ba ninyo pagkakaiba ng personal at saka private? Yung private kayo lang dalawa. Pero yung personal ay hindi naman naglilimit sa inyo ng dalawa. Hindi pribado ang buhay Kristiyano, mga kapatid. Kung nag-iisip ka na ang buhay Kristiyano ay pribado, nagkakamali ka. Personal, yes, but never private. Ito'y apila ko sa lahat sa atin at sa lahat ng naaabot ng tinig na ito. Sa Biblia ay merong dalawang pinakamahalagang utos na binanggit. Ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng inyong sarili. Alam ba ninyo na yung ikalawang utos, yung ibigin ang kapwa, ay masusunod mo lamang kung ikaw ay nasa loob ng iglesia. Dahil narito yung mga taong iniutos ng Diyos na ating mahalin. Sabihin sa katabi, inutusan ako ng Diyos na mahalin ka. Dito tayo mag-aaral magmahal. Dahil ito ang pamilya ng Diyos. Dito tayo tuturuan kung paano magmahal. Hindi tayo matututong magmahal sa sanlibutan dahil ang sanlibutan ay punong-puno ng pagkamuhi. Hindi ba? Eh mga Kristiyano nga, hirap na hirap tayong mahalin yung iba pa. Yun nga mga taong kasama natin, katabi-tahan natin na sa tuwing linggo'y nahihirapan tayong mahalin. Ang mundo pa kaya? Gayon man, ito pa rin ang pinakatamang lugar para matutong magmahal. Patatlong dahilan kung bakit ang mga tao hindi nadalo sa church ay yung katamaran. Katamaran. Ang sabi ni Pablo, huwag ninyong kaliligtaan ang pagdalo sa mga pagkakatipon gaya ng ginagawa ng iba. Marami daw gumagawa nun nung panahon ni Pablo. May mga tao nagpapakilalang Kristiyano pero hindi dumadalo sa mga pagkakatipong Kristiyano. Ang sabi, huwag ninyong kaliligtaan ang mga pagdalo. O sabihin sa katabi, huwag nating kaliligtaan ang mga pagdalo. Huwag tayong gagaya sa iba. May mga taong parang ayaw makialam. Parang ayaw man lamang umambag. Parang wala man lamang gustong gawin sa kaharian ng Diyos. Sa palagay ko, ay maaari lamang mag-fall under sa tatlong kategorya na ito. Ang dahilan kung bakit may mga taong nagpapakilalang Kristiyano, ngunit hindi nagiging bahagi ng isang lokal na iglesia. Una ay kamangmangan. Padalwa ay kayabangan. Patatlo ay katamaran. Ang tatlong yan ay kaaway ng ating kaluluwa. Yan ay mga espiritual na sakit na kailangan nating ipagamot sa Diyos kung gusto nating maging kapaki-pakinabang sa Kanyang kaharian. May mga simbolismo na ginamit ang Biblia para maunawaan natin kung paano dapat mamuhay bilang isang iglesia. Sinabi ng Biblia na ang iglesia ay kawan ng Diyos. Ibig sabihin ng kawan ng Diyos ay pag-aari ng Diyos. Ang iglesia ay sa Diyos. Walang nagmamayari nito kundi ang Diyos. Ngayon, kung ang iglesia ay sa Diyos, kung ang iglesia ay kawan ng Diyos, hindi kaya dapat nating pakasiguraduhin na tayo kabilang sa kawan ng Diyos. Kung tayo naniniwala na ito'y kawan ng Diyos, hindi na kaya natin dapat pakasiguraduhin na tayo kabilang sa kawan ng Diyos. Sa John chapter 10 verse 11 ay sinabi ni Jesus, ako ang mabuting pastol, iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ganon kamahal ni Kristo ang iglesia dahil si Kristo namatay para tubusin ang iglesia. Totoong namatay siya para sa lahat.
Pero kung susuriin ninyo, namatay siya para sa iglesia. Kaya mahal ni Kristo ang iglesia. At kung minamahal ni Kristo ang iglesia, dapat minamahal din natin ang iglesia. Hindi ba? O tanungin mo ang katabi mo, mahal mo ba ang iglesia? Dapat mahal natin ang iglesia dahil mahal ito ni Kristo at si Kristo ay nabayubay sa krus para ito ay tubusin sa kanyang mga kasalanan upang gawin magandang dalagang ikakasal sa kanya. Sa Acts chapter 20 verse 28, Gawa 20:21, ingatan ninyo ang inyong sarili. Ito'y bilin ni Pablo sa mga pastor doon sa Epeso. At siya aalis na. At maaaring hindi na niya makita ang kanilang mukha kailanman dahil nararamdaman ni Pablong malapit siyang mamatay. Kaya sa dalampasigan ay sila'y lumuhod at sila'y nanalangin na lakip ang ganitong bilin sa mga matatanda ng iglesia. Ingatan ninyo ang inyong sarili at lahat ng kabilang sakawan sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos. Yung kawan daw ay yung iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ang iglesia, para maging dalisay na bayan niya, kailangan niyang tubusin ng kanyang dugo. Kung pinamuhunan na ni Kristo ng kanyang dugo at buhay ang iglesia, dahil mahal na mahal niya ang iglesia, ang bawat isa sa atin ay mayroong pananagutang ibigin ito kahit sa gitna ng maraming kapangitang nakikita natin. Kayo ba ay Kristiyanong nakikita ang kapintasan ng iglesia? Hindi naman mawawala ang mga kapintasang ito dahil tayo mga makasalanang pinagsama-sama. Kung tayo mga santo na pinagsama-sama, itong simbahan na ito ay wala na sanang kapintasan. Pero tayo dahil mahihinang mga nilalang na punong-puno ng kapintasan, pero pinagsama-sama ng Diyos, hindi maiiwasan na ang kapintas ay mananatiling nariyan. Gayunman, kahit ang iglesyang ito'y punong-puno ng kapintasan, ito'y iniibig ng Diyos at inuutusan tayong gayon din ang gawin. Amen? Kaya, dapat ay ang mga Kristiyano ay nagpapahalaga sa kalinisan ng iglesia, sa pagkakaisa ng iglesia. Dahil ito ay minamahal ng Diyos. At arihin natin na tayo ay bahagi ng iglesia. Padalawang symbolism, una yung kawan, pangalawa yung katawan. Sa unang Korinto 12:13, sapagkat si Kristo'y katulad ng isang katawan, na may maraming bahagi, bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa rin ang katawan. Tayong lahat, ano sabi? Tayong lahat, maging Hudyo o Grego, alipin man o malaya, ay binautismuhan sa isang espiritu upang maging isang katawan. Tayo'y ginawa ni Kristo na isang katawan sa pamamagitan ng pagbabautismo ng kanyang espiritu. Sa English, for we are all baptized by one Spirit so as to form one body. Binautismuhan ng Espiritu Santo para maging isang katawan. Kaya, yung bautismo ay sumasagisag na ikaw ay bahagi ng kanyang katawan. Yun ang ibig sabihin. Na nang ikaw ay bautismuhan, yun ay sinasagisag na ikaw ay bahagi na ng kanyang katawan sapagkat ikaw ay binautismuhan into the body. Inilagay ka ng Espiritu Santo para maging bahagi ng kanyang katawan. Sa ngayon, kailangan lamang nating ipamuhay iyon.
Hindi ba? Kapag ika'y pinanganak na muli, ginagawa kang bahagi ng katawan ni Kristo. Pero sa kabataan ng iyong pananampalataya, maaaring hindi mo pa nare-realize na ako pala nga ay kabahagi doon. Kaya sumasama ka sa iglesia, pero ang totoo'y idinagdag ka na ng Diyos sa iglesia. Noong oras na sumampalataya ka, nilalakaran mo lamang ang isang katotohanan nangyari na noon. Hindi ka nagiging kasama sa iglesia nung ikaw ay pumarito, kundi the moment na ikaw ay sumampalataya, nagiging bahagi ka ng kanyang iglesia. Para bagang nung ipinanganak ka, ay di naging miyembro ka na nung pamilya kung saan ka pinanganak. Automatic yun. Naalaman po ba ninyo na kapag ka ipinanganak ka na muli, kung saan ka ipinanganak, yun ang iyong spiritual na pamilya. Parang bata, ipinanganak, may magulang, pamilya na sila. Ganon din natin ariin ang iglesyang nag-akay sa atin kay Kristo. Yun ang ating spiritual na pamilya. Kaya yun ang ating tuntunin, general na tuntunin, kung saang iglesia ka ipinanganak, yun ang iyong spiritual na pamilya. Pero alam natin na merong exception to the rule. Marami naman na hindi nga ipinanganak sa pamilyang iyon, pero inampo na ng pamilyang iyon at ininuri na hindi iba. Maraming ganyan. At yan ay normal kahit sa sambahayang Kristiyano. Pwede tayong pumunta sa isang iglesia at tayo magpaampun doon at tayo kanilang kakalingain at mamahalin na parang isa sa kanila. Kaya, gamitin natin yung simbolismo ng katawan para maintindihan natin yung pagiging member. Ang pagiging member, iniisip natin ay, isinulat ang pangalan mo. Leiden Morales Salva. Naroon ang pangalan mo nakaimis. Yun ba ang kahulugan sa inyo ng pagiging miyembro? Yung nakasulat ang inyong pangalan doon sa opisina? Hindi yun ang ibig sabihin ng member, kundi parang katawan, ito, member of the body. Ito, member of the body. Itong paa, member of the body. Yun ang ibig sabihin ng member. Kaya pag pinuputol ang paa, ang prosesong yon, tinatawag na dismember. Gusto kong maintindihan ninyo ngayong umaga kung gaano kalalim ang pagiging member. Hindi ka pwedeng umalis. Sabi mo nga sa katabi mo, kahit anong mangyari, huwag kang aalis. Kasi mapipinsala ang katawan kapag ka ikaw ay umalis. Parang kamay. Ay mabubuhay naman yan ba katawan na yan kahit walang kamay? Ay ubuhay nga. Putulin ang paa, mabubuhay pa rin yan. Kahit walang isang paa, buhay nga. Ay alisin pa ang isang mata, mabubuhay din yan kasi walang mata. Anong nangyari sa atin? Halimaw. Tandaan mo, kung papaanong hindi tayo nagpasya, kundi ang Diyos ang nagpasya at inilagay tayo sa kanyang katawan, wala rin tayong karapatang umalis nang hindi natin lalabagin ng kalooban ng Diyos. May mga umalis, hindi naman natin sila mapigilan, pero hindi yun ang kalooban ng Diyos. Hindi yun ang kalooban ng Diyos. Sa Efeso 4:16, inilarawan ang miyembro ng katawan. Bilang sabi doon ay, join together sa Tagalog, sa pamamagitan niya ay nabubuo ang katawan mula sa mga bahaging pinag-ugnay-ugnay ng kasuan. Para maintindihan natin kung ang pagiging member ay, para daw tayong mga members of the body na pinag-ugnay-ugnay sa pamamagitan ng kasuan. Pinag-ugnay-ugnay tayo. Dapat tayong mag-isip na nang tayo sumampalataya, tayo pinag-ugnay-ugnay. Isang kaugnayang hindi magwawakas, hindi ba? Naniniwala ba kayo? Na ang relasyong spiritual is eternal. Tayo magkaugnay, habang panahon tayo magkaugnay. Sabihin mo nga sa katabi mo, ikaw ay kapatid ko, ikaw ay kapatid ko, magpawalang hanggan.
Magpawalang hanggan. Yung kapatid mo hindi naging Kristiyano, hanggang dito sa lupa lamang yung kapatid. Pagdating natin sa kabila, hindi na tayo magkasama. Pero kung kayo parehas Kristiyano, kung kayo magkasama dito, magkasama rin kayo doon. We are joined together. Babasahin ko, pinag-ugnay-ugnay na kasukasuan. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat isa, o bawat bahagi, sabihin mo nga, bawat bahagi, ang buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamamagitan ng pag-ibig. Tingnan niyo, binalangkas ni Kristo ang iglesia na parang katawan, na siya ang ulo, at tayo kanyang pinag-ugnay-ugnay. Ang bawat isa ay nakaugpong sa bawat isa. Kaya, dalawa ang susi kung lalaki ang iglesyang ito. Dapat tayo palaging magkaugnay. Dapat ay gumaganap tayo ng ating tungkulin. At pantatlo, dapat tayo nagmamahalan. Kapag ginawa daw natin yon, sabi ni Pablo, sa gayon, ang katawan ni Kristo ay lalaki at lalakas sa pamamagitan ng pag-ibig. Meron akong 3 punto sa katanungang bakit kailangan nating sumali sa church o bakit kailangan nating maging miyembro ng iglesia. Una, para sa pangangalagang pastoral. Sabi ni Pablo, sa mga spiritual leaders, ingatan ninyo sila. Pangalawa, pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos. Naroon ba kayo? Sa Gawa 20, Gawa 20, 28 at 29. Sa 28, sabi niya, ingatan ninyo ang kawan. Padalawa, pangalagaan ninyo ang iglesia. Kaya kailangan mong mapabilang sa iglesia ay para sa espiritual na pangangalaga. Kinailangan na maglagay ang Diyos, sabi ni Pablo, at naglagay ang Diyos sa iglesia ng mga apostol, mga pastor, mga guro, upang alagaan ang iglesia. Sila'y binigyan ng otoridad at tungkulin na tayo bantayan at alagaan. Maraming mga nag-iisip na ba't baga kailangan pa akong bantayan at alagaan? Ayaw ba ninyo na may nagbabantay sa inyo? Ayaw ba ninyo na may nakikialam sa inyo? Tayo ay inihalin tulad sa tupa. Tayo inihalin tulad sa tupa. Hindi naman tayo, sinabi ng Diyos, kayo yung mga baboy ramo. Basta paligawan mo dyan, mabubuhay na sa kanilang sarili. Inihalin tulad tayo ng mga dependent creatures na hindi mabubuhay sa kanyang sarili. Kailangan ng Kristiyano ng pastoral guidance and pastoral care. May mga taong nagsasabing, kaya ko na ang sarili ko. Ba't baga ako'y kailangang bantayan at alagaan? Merong taong spiritually arrogant. Yung nag-aakalang mabubuhay sila nang walang tulong ang iba. Hindi. Lahat ng tao na ipinanganak sa kaharian ng Diyos, ipinanganak silang bata sa kaharian ng Diyos. Naunawa natin na tayong lahat ay pinanganak na spiritually sanggol at doon sa pamilyang yon na mapagkalinga ay doon tayo lalaki at mabubuo bilang alagad ni Kristo. Dapat ay merong titingin at titiyak ng ating spiritual na kagalingan. Yan ang trabaho ng mga pastor. Yan ang trabaho ng mga ate at kuya ninyo sa cell. Yan ang trabaho ng mga cell leaders. Yan ang mga trabaho ng mga nag-aakay ng kaluluwa para tiyakin at bantayan ang kanilang spiritual na kagalingan. Ako'y natuwa sa isang bersyon ng Biblia,
sa Ephesians 4:11, ito yung CSB version, sabi, and He personally gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, some pastors, and some elders. Pansinin niyo yung salitang He personally. Anong ibig sabihin nun? Yang mga taong nangangalaga sa inyo ay pinili ng Diyos para alagaan kayo. O mag-thank you naman kayo. Nag-thank you na ba kayo sa mga cell leader ninyo na nagpipray sa inyo, nagpapayo sa inyo? God personally gave. Ginawa ito ng Diyos, ang sabi sa Tagal, ginawa ito ng Diyos upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang ng Diyos sa ikauunlad ng iglesia. Para umunlad daw ang iglesia, kailangan merong titiyak ng espiritual na kagalingan. Sa gayon tayo'y magkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at magiging ganap ang ating pagkatao gaya ng pagiging ganap ni Kristo. Hindi tayo matutulad sa mga batang nadadala ng bawat aral. Parang sasakyang dagat na sinisiklot-siklot ng mga alon at tinatangay ng hangin. Hindi na tayo mahuhulog, malilinlang ng mga taong ang hangad ay ibulid tayo sa kamalian, manapay sa pagsasalita ng katotohanan, sa diwa ng pag-ibig, nagiging ganap tayo kay Kristo na siyang ulo. Okay. Inilalarawan namin dito yung ating spiritual survival, na hindi tayo mag-survive spiritually kung walang mga spiritual na tao na titingin sa ating spiritual na kagalingan. Sisikapin ng mga kampo ni Satanas na tayo ibulid sa kamalian. Merong kapangyarihang humahad lang sa ating paglago at palaging pagtatangka ng ating buhay na tayo ilayo sa Diyos. Tingnan ninyo yung spiritual na pangangalaga. Kapag daw merong mga pastor, leader, mga cell leaders, ganito raw ang magiging resulta ng kanilang ministry. Magkakaisa tayo sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos. Bakit mahalaga na pare-parehas ang ating pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos? Mahalaga yon bilang iglesia. Dapat pare-pareho ang ating paniniwala at pagkakilala sa anak ng Diyos. Noong unang taon ng aking pagtukla sa Biblia, pumupunta ako sa Saksi ni Jehovah, nagpapaliwanag sila. Tama nga, punta ako sa iglesia, nagpapaliwanag sila. Tama nga, punta ako sa Sabadista, nagpapaliwanag sa tama nga, Lahat ay tama. Nalin lang ako na akala ko na ang Biblia ang ginagamit. Tama na sila lahat. Ngayon, kung tama sila lahat, sinasabi naman nila, mali-ari. Pag sila nag-usap, walang tama sa kanila, puro sila mali. Tama lamang sila sa sarili nila. Kaya kailangan natin ng espiritual na tagapangalaga para bantayan kung tayo ay nasa katotohanan pa o hindi. Para tayo ay maging ganap kay Kristo, padalwa. Upang maging ganap ang ating pagkatao. Alam niyo yung pagiging ganap, hindi naman ibig sabihin maging perfect. Kundi ibig sabihin to mature and to grow. Yun ang ibig sabihin, maging ganap ang ating pagkatao. Kapag ikaw ay napapangalagaan, yung iyong pagkatao, unti-unting pumipihit hanggang sa nagiging kalarawan na ng Diyos. Yun ang goal of discipleship, dalhin tayong katulad ni Jesus. Mga kapatid, huwag natin mamaliitin ang mga pakinabang na ito. Dahil dito nakasalalay kung tayo mabibigo o magtatagumpay. Dito nakasalalay kung tayo lalago o hindi. Dito nakasalalay kung pakikinabangan tayo sa kaharian ng Diyos o hindi. Doon sa pastoral
guidance and pastoral care. Ang lugar, ang iglesia ay lugar kung saan ang mga Kristiyano ay napapangalagaan. Upang maging ganap ang ating pagkatao, upang mabantayan tayo sa katotohanan. Ang hinalimbawa ay yung sasakyan na walang timon ay inasiklot-siklot ng alon. Kung pa saan ang agos, nadadala. Kayo ba ay uri ng Kristiyanong nadadala pa sa agos? Unasalo nga kayo sa agos kung ang agos na may papalayo na sa Diyos ay pumipilit kayong lumangoy, kahit na yun ay pasalo nga sa agos. Pero para ang mga taong hindi lumalago ay parang bata na nadadala ng kahit na anong aral. Ang mga bata ay madaling paniwalain. Hanggat hindi tayo tumitibay at lumalago kay Kristo. Ang iglesia, espiritual na pamilya, para tayo pangalagaan. Ang iglesia ay narito para tulungan tayo, ingatan tayo. Yung mga taong Kristiyano daw, ngunit walang nag-aalaga, ay walang ipinag-iba sa mga batang kalye. Hindi ba ang mga bata ay naalaki rin kahit di mo alagaan? Hello? Ang mga bata ay naalaki rin kahit hindi mo alagaan. Ang tanong, anong klaseng paglaki? Anong klaseng paglaki? Yung pamangkin ko 3 beses nang nabilanggo Parang 37 years old na. Kako kung mabubuhay ka na 70 years old, kalahati na ng buhay mo, winaldas mo na. Hindi ko alam kung mabubuo pa ang pagkatao. Kaya may iglesia para tulungan tayo na mahubog ang ating pagkatao, maging kawangis ni Kristo. Walang ibang lugar dito mangyayari yon. Kasama yung mga katabi mo, kasi ang mga yan binabago pa rin ni Kristo hanggang ngayon. Amen po ba? O sabihin sa katabi, binabago pa rin ako ni Kristo hanggang ngayon. Hello, may pakinabang pa ba sa'yo? Hello? Okay. Tingnan ninyo sa 1 Timoteo 3:15. 1 Timoteo 3:15. Upang di man ako makarating agad, ay malaman mo rin ang dapat ugaliin sa sambahayan ng Diyos. Sa iglesia, ano daw? Sambahayan ng Diyos. Sa iglesia na siyang haligi at suhay ng katotohanan. Ang iglesia ay inilarawan na suhay at haligi ng katotohanan. Sabihin mo nga, suhay, haligi. Para madaling maintindihan, ang iglesia, depository of truth. Yung truth, ipinagkatiwala ng Diyos sa iglesia para palaganapin. Naintindihan mo ba ninyo? Ang iglesia, depository of truth. Dito ipinagkatiwala ang iglesia, ang katotohanan, para palaganapin. Tanga ng iglesia ang katotohanan. Kaya kailangan kang manatili sa iglesia para manatili rin sa mga katotohanan, lalo na tungkol sa pananampalataya. Kaya huwag tayong hihiwalay sa iglesia. Dahil dito ipinagkatiwala ang mga katotohanan ng Diyos tungkol sa kaligtasan. Padalawa, bakit tayo kailangan umanib sa iglesia? Para tayo'y madaluyan ang buhay ni Kristo. Kasi si Kristo daw ang ulo, tayo ay katawan. Hanggat ang katawan nakadikit sa ulo, ang buhay ng Diyos ay dumadalon. Dapat tayong maging bahagi ng katawan. Sabi sa Roma 12, talatang 12, sapagkat si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi, bagamat binubuo ang iba't ibang bahagi, iisa pa rin ang katawan.
Tayong lahat, sabihin mo nga, tayong lahat, maging Hudyo o Grego, alipin man o Malaya, ay binautismuhan sa isang espiritu upang maging isang katawan. Baptized into the body, yun ang sabi. Sa pagbabalangkas ng ang katawan ay lumalaki, lumalago. Kaya ang mga batang mananampalataya ay idinadagdag ng idinadagdag. At sila'y nagiging bahagi. At kung gusto mong ganap na maranasan ang buhay ni Kristo, ang kapangyarihan niya na dumadaloy, kailangan kang manatili sa iglesia kung saan naroon ang presensya ng Diyos. Hindi ba ang iglesia ay inihalimbawa rin templo ng Diyos? Ang iglesia ay templo ng Diyos kung saan ang kanyang presensya ay nananahan. Bagamat maaari mong maranasan ang presensya ng Diyos personally, individually, pero merong ibang level ng manifestations mararanasan natin sama-sama ang Diyos. Kaya, nung sumasamba ang mga taga-Korinto, may bisitang dumating. Ang sabi ng mga bisita, tunay ngang sumasa kanila ang Diyos. Hindi naman sila ang nagsabi na sumasa amin ng Diyos. Ang mga bisita ang nagsabing, tunay ngang sumasa inyo ang Diyos. Na dumadaloy ang buhay ni Kristo kapag tayo'y nagsasama-sama. Tingnan niyo sa Gawa. Sa Gawa, chapter 2, verse 41. Kaya ang mga naniwala sa kanyang sinabi ay nabautismuhan at nadagdag sa kanila ang 3,000 tao ng araw ding iyon. Kaya ito ang pagkakasunod-sunod. Ipinangaral ang Ebanghelyo, sumampalataya ang mga tao, pangatlo, binautismuhan ang sumampalataya, at pang-apat, idinagdag. Idinagdag. Ibig sabihin, ang lahat ng mga nakakakilala kay Kristo ay idinadagdag sa iglesia. Yun ang pattern ng Biblia. Kapag ipinangaral ang Ebanghelyo, umasa tayo na may sasampalataya. At ang mga sasampalataya, ating bautismuhan. At yung ating bautismuhan, magiging bahagi ng iglesia. Idadagdag. Ngayon, may mga taong nakakilala kay Kristo doon sa television, doon sa radio. May pagkakataong nangyayari yon na ginamit ng Diyos ang mga ngaral doon sa telebisyon para makilala ang tunay na pananampalataya. Pero ang problema, wala nang pangangalagang sumunod. Hindi na naturuan ang mga sunod na bahagi ng pananampalataya. Kaya mga Kristiyanong yun, hindi na nabautismuhan, na nagpakalat-kalat at wala nang nag-aalaga. Sa pananampalatayang Kristiyano, uulitin ko, hindi tayo naliligtas sa pag-anib. Pero kapag tayo sumasampalataya, talagang dapat tayo sumali sa isang local congregation dahil yan ang pamilya ng Diyos para sa atin. Kailangan mong maging kaanib ng iglesia para ka lumago. At sa Biblia, ang pagiging kaanib ng iglesia ay tanda rin ng tunay na pagkakilala kay Kristo. Sabi ni Juan, hindi sila nanatili sa atin dahil ang totoo, mula sa simula, hindi naman talaga sila natin kasamahan. Umalis sila dahil hindi naman sila talaga naging bahagi natin. Bagamat ang Espiritu Santo ay makapag-ministeryo sa atin individually, gusto ng Biblia maranasan natin yung mataas na paggawa ng Espiritu corporately. Bilang katawan ni Kristo, tumitira sa atin ang Espiritu Santo. Alam niyo ang Espiritu Santo ang nagbibigay buhay sa katawan. Parang yung Espiritu mo. At pag umalis yung Espiritu, patay na yan. Patay na yan.
Sabi ni Felix Manalo noong 1914, nawala ika ang iglesia at sumulpot lamang sa Pilipinas dahil may sugong ipinadala, dahil nawala na ang iglesia at dito sumulpot sa silangan. Paano mawawala ang iglesia? Ay hindi naman nawala ang kanyang espiritu? Maaaring kumunti ang bilang ng mga tunay na mananampalataya, pero ang iglesia kailanman hindi na buras sa mundo. Maaaring patayin ng mga tao na sumasampalataya kay Kristo, pero habang inuusig ang mga Kristiyano, lalo silang dumadami. Hanggat kumikilos ang Espiritu ng Diyos, ang iglesia hindi mawawala kailanman. Ang kanyang katawan ay mananatiling buhay. Tingnan pa ninyo paano mararanasan si Kristo. Sabi niya, kung ang 2 o 3 ay nagkakatipon sa pangalan ko, duroon ako sa gitna nila. Totoo ba yan? Sinabi ni Jesus, naroon ako. 1, 2 o 3 na nagkakatipon sa pangalan ko, sa gitna nila, mararanasan nila ako. Naniniwala ba kayo na kahit tatatlo kayo sa cell meeting, si Kristo ay 100% present? Kaya sa cell meeting, merong icebreaker para kunin lamang ang atensyon ng mga tao. Hindi para kayo libangin, kundi para ma-focus natin ang ating atensyon sa isang bagay. Kung si Kristo ay 100% present, dapat din tayo pag dumalo sa cell, tayo 100% present. Hindi, naroon kayo pero ang isip nyo nasa bahay. Ganon din sa simbahan. Minsan sa dami ng ating kabalahan, ang linggo'y nagiging extension pa rin ng Sabado. Alam niyo kung bakit? Dapat ay tumigil na ang buhay noon pang Sabado nang lumubog ang araw. Pero hindi, humahataw pa tayo hanggang linggo ng umaga. Kaya narito tayo physically, pero parang tayo hindi 100% present. Ang presensya ni Jesucristo ay isang kamanghamanghang karanasan, hindi ba? Ang presensya ni Jesucristo ay isang kapanapanabik na karanasang pwede natin panabikan at balik-balikan. Kapag darating si Kristo sa ating mapagtitipon, maririnig natin siya. Mararamdaman natin na siya ay malapit. Hihipuin ni Kristo ang ating puso, dadaloy ang kagalakan at ang kapayapaan. Mararanasan natin ang paghihimala. Duroon ako. Hindi ba yun salitang duroon ako ay nasaan yung pangako? Isipin niyo, kung ang 2 o 3 ay nagkakatipon sa aking pangalan, duroon ako. Pangako ba yun o hindi? Hello? Pangako ba yun o hindi? Tuto pa rin ba ni Kristo yun o hindi? Kaya mga cell leader, kapag ay nag-prepare ng cell meeting, i-invoke ninyo yung promise na ito na sinabi mo, Panginoon, na darating ka. Pansinin din yung naroon ako sa gitna nila. Hindi na ay masilip lamang ako sa bintana habang kayo nagtitipon. Hindi, o ako'y nasa likuran ninyo. Tutunghan ko kayo. Hindi ganun ang sabi. Ang sabi ni Jesus, duroon ako sa gitna ninyo. Duroon ako sa gitna ninyo. Maniwala tayo. Yung mga ushers, mga manunugtog dito, tuwing umaga ay manalangin at angkinin ang pangako na sinabi mo, Panginoon, na kami magtitipon ngayong umaga, darating kayo. Hihipuin ninyo ang bawat buhay, magsasalita kayo sa bawat puso, pagagalingin niyo ang may sakit, ang kalumbayan na itataboy sa aming kalagitnaan. At uuwi ang mga tao nagpupuri sa iyo. Amen? Kapag dumating ba si Kristo sa ating kalagitnaan, dala ba niya ang buong kapangyarihan ng langit? Maaari ba siyang magpagaling?
Maari ba siyang magligtas ng napapahamak? Maari ba niyang padilatin ang mga bulag? Makapagsalita, mga pipi. Kung darating siya na dala ang buong kapangyarihan ng langit, pwede tayong umasa ng himala. Sa Apocalypse chapter 2 verse 1, ang sabi, ito ang pinasasabi ng may hawak. Pahayag chapter 2 verse 1. Ito ang pinasasabi ng may hawak ng 7 bituin sa kanang kamay at lumalakad sa gitna ng 7 ilawang ginto. Para maunawaan natin ang verse na ito, ay basahin natin yung chapter 1 verse 20. Ito ang kahulugan ng 7 bituing hawak ko at ng 7 ilawang ginto. Ang 7 bituin ay ang 7 anghel at ang 7 ilawang ginto ay ang 7 iglesia. Medyo mahirap i-interpreta ang pahayag. Pero ito lang ang ibig sabihin. Yung 7 bituin, yun ay mga 7 pastor. Ang sinusulatan kasi ay yung 7 churches, 7 iglesia, dun sa Asia. Yang kasing bansang Turkey, sa mapang sinauna, ang tawag dyan ay Asya. May 7 simbahan. At ang sinusulatan ay yung 7 pastor. At yun daw, 7 ilawang ginto sa pangitain ay ang 7 iglesia. At ang sinasabi dito, ito ang ipinasasabi ng may hawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay at lumalakad sa gitna ng 7 ilawang ginto. Inilalarawan si Jesus na siyang may-ari ng iglesia na lumalakad sa gitna ng iglesia. Naniniwala ba kayo na aktibo si Kristo na gumagalaw sa gitna natin kahit hindi natin nararamdaman? Kung hindi gumagawa ang Diyos dito, matagal na tayo nagkahiwa-hiwalay. Sa dami ng problemang dumating, sa dami ng mga iskandalong dumating, pero ba't ang iglesia ay nananatili pa rin buo hanggang ngayon? Dahil si Kristo ang nag-iingat. He is actively present. Siya'y tahimik na nariyan sa tuwing tayo nagkakatipon. Amen? Patatlo, bakit kailangan nating mapabilang sa iglesia? Upang tayo makapaglingkod. Sabi sa talata kanina, at ang iba'y ginawang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y ebanghelista, ang iba'y guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang. Lahat daw tayo ay kailangang ihanda sa paglilingkod. Dahil tayo ay iniligtas para gumawa ng mabuti. Sa Efeso 2:10, tayo itinalaga sa paggawa ng mabuti. At gugugulin natin ang nalalabing mga araw sa paggawa ng mabuti. Yun ba'y nasa inyong adikain? Na mula ngayon, gugugulin ko ang aking buhay sa paggawa ng mabuti. Sabihin mo nga sa katabi mo, mula ngayon, gugugulin ko ang nalalabing kong buhay sa paggawa ng mabuti. Sabi ng Biblia, sapat na yung mga nakalipas na inaksaya natin. Sinasabi ng Biblia, sabihin mo sa katabi mo, tama na yun. Tama na yun, inaksaya na natin maraming taon. Pero mula ngayon, italaga natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. At ang iglesia ay lugar para tayo ay maglingkod. Dahil narito yung mga sinasabi nating propeta, pastor, guro, ebanghelista, para tayo sanayin at ihanda sa paggawa ng mabuti. Tinatawag nating ministry o paglilingkod. Siyempre, kung ihahanda tayo sa paggawa ng mabuti, hindi lamang sa pagsasanay sa kakayanan, kundi sa pagbuo ng pagkatao. Maraming mga tao ang magagaling, pero ang pagkatao kailangan munang ayusin para sila'y pakinabangan sa kaharian ng Diyos. Kailangan, kahit ang mga pastor, ang mga leader, sa palagay ninyo, hindi naman perfect model at sinisikap nilang
maging halimbawa sa abot ng kanilang makakaya. Para masabi nila katulad ni Pablo na tularan ninyo ako kung paanong tinutularan ko si Kristo. Ngunit yun ay hindi lamang office, kundi yun ay function. Kasi yung propeta, pastor, gulo, ebanghilista, ay hindi naman yun office, siya ay function, siya ay trabaho. Binigyan ng kakayanan na magturo, yun ay spiritual na kakayanan, hindi sa kanya yun. At tayo naman ay binigyan din ng kanya-kanyang kakayanan para ipaglingkod natin sa isa't isa. Basahin natin yung unang Korinto 12:7. Ang bawat isa'y, unang Korinto 12:13, ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasa kanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Guhitan ninyong para sa ikabubuti ng lahat. Ang isa'y ipinagkaloob sa pamamagitan ng Espiritu ang kakayanang makaunawa ng aral. Sa iba ay malaking pananalig sa Diyos. Sa iba ay kapangyarihang magpagaling ng mga may sakit. May pinagkalooban ng kapangyarihang gumawa ng kababalaghan. May pinagkalooban naman ng kahusayan sa pagpapahayag ng salita. At may pinagkalooban din ng kakayanang makakilala kung aling kaloob ang mula sa Espiritu at kung alin ang mula sa masamang Espiritu. May pinagkalooban din ang kakayanang magsasalita ng iba't ibang wika. Sa iba na may magpaliwanag ngayon. Binigyan daw tayo ng kaloob. Bawat isa ay binigyan ng kaloob. Ginuhitan ba ninyo sa Biblia ninyo yung ang bawat isa ay binigyan ng kaloob? Yung kaloob, yun ang gagamitin mo para maglingkod. Kasi kung hindi ka bibigyan ng Diyos ng kakayanan, hindi ka makapaglilingkod. Halimbawa, meron daw kakayanang magpagaling ng may sakit. Hindi tayo makapagpapagaling ng may sakit. Pero may kaloob sa healing, pag pinatungan nila ng kamay, ay nagaling kasi kaloob ngayon eh. Kanya-kanya. Ngayon, hindi naman pinagpisampisa ng Diyos ang kaloob sa isang tao. Para nga maging kumpleto ang katawan, hindi lahat paa, hindi lahat kamay, hindi lahat mata, hindi lahat tenga. May kanya-kanya tayong kaloob para kailanganin natin ang isa't isa. Hindi ba? Yung mata, may kakayanang makakita, pero wala naman siyang kakayanang manghimuta. Kailangan niyang kamay. Hindi naman kailangan makalakad. Kung ikay puro kamay, kailangan may paa. Kaya, etong tandaan ninyo, yun daw spiritual gift, katibayan na sumasa kanya ang Espiritu Santo. Yun ay katibayan. Kaya pag nakikita natin na may spiritual gift ang isang tao, pwede nating ipalagay na ay tunay ngang anak ng Diyos ito. Kasi mayroong Espiritu ng Diyos na nahahayag sa pamamagitan ng kaloob. At yan ay sa ikabubuti ng lahat. Kaya sa iglesia, tayo maglilingkod, pero tayo itatanggap din ang paglilingkod ng iba. Halimbawa, ikaw ay may kapangyarihang magpagaling ng mga may sakit, pero makikinig ka dun sa mga tao. Ang kaloob naman ay sa pagtuturo. Mag-aaral ka naman doon sa mga guro kasi yun ang kaloob nila. Wala sa iyo yun. May mga taong ang paglilingkod, ministry of service, may mga taong hindi mo na kailangan tawagin para tumulong. Natural na sa kanila ang tumulong. Pag may pangangailangan, natulong sila. Kaloob din yun. Ipaglingkod natin ang kaloob. Maglingkuran tayo. Kaya sa iglesia, tayo ay paglilingkuran, pero tayo maglilingkod. Amen? Bawat isa. At kung ang bawat isa ay gaganap ng kanyang tungkulin, ang iglesia ay lalaki at lalakas. Hindi natin kailangan gumamit ng mga gimmick para tayo dumami at tumiba. Hindi.
Gampanan lamang natin ang ating tungkulin at ang iglesia ay lalaki at lalakas. Magiging mabisa ka lamang kung ikaw ay nakaugnay sa katawan. Itong kamay na ito, mabisa lang ito dahil nakakabit. Putulin mo yan, wala nang kwenta. Hanapin mo ang kahulugan ng iyong paglilingkod in the context of the body. Makabuluhan ka lamang dahil nakaugnay ka sa katawan. Kaya mga taong wala sa church, kahit anong galing nila, alang kwenta ang kanilang galing. Kasi hindi naman sila pinakikinabangan sa kaharian ng Diyos. Hanapin ang kabuluhan mo sa katawan. Kung tutuklasin mo ang spiritual na kaloob, magkakaroon ka ng isang makabuluhang paglilingkod at matutuklasan mo ang layunin ng Diyos sa buhay mo kung bakit ipinagkaloob sa iyo ang galing na yon. Ngayon, may hamon. Kung ang bawat isa, alam niyo pag sinabing kung, kung ang bawat isa, para sa akin challenge yun eh. Ang control ko lamang ay yung aking sarili. Gagampanan ko ang aking tungkulin, gaganapan mo. Lahat tayo gaganap ng ating tungkulin. Magigising tayo sa isang araw. Ang iglesia ay malakas, malago, at makapangyari ang instrumento ng Diyos. Maniwala kayo, kung ito nga ang katawan ni Kristo, meron itong gagampanan sa mundo kasi yung katawan ni Kristo nasa langit na. Naniwala kayo na nang umakyat si Jesus sa langit, kasama niyo yung kanyang katawan? Kaluluwa lang ba ang umakyat? Hello? Nung umakyat ba si Kristo sa langit, iniwan ba niya ang kanyang katawan? Siya ay umakyat sa langit, body and soul. Wala na ang katawan ni Kristo sa lupa, pero tayo daw ang kahalili ng katawang yon para isa katuparan na layunin niya sa mundo. Kaya kung hihipuin ng Diyos ng kanyang pag-ibig ang mundo, gagamitin niya tayo. Kung maghihimala ang Diyos sa mundo, gagamitin niya tayo. Amen? Kung ididilat niya ang mga mata ng mga bulag, gagamitin niya tayo. Kung makakalakad ang mga pilay, gagamitin niya tayo. Dahil tayo ang kanyang katawan. Sa aking pagwawakas, hindi na kaya ng powers. Sabi ni Jesus, kapag naroon na ako at may paghanda ko kayo ng matitirhan, babalik ako. At isasama ko kayo upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumun. Alam ba ninyo sa pagbabalik ng Panginoon, wala na siyang pakialam sa hindi miyembro ng iglesia. Ang babalikan lamang niya ay ang kanyang iglesia. Amen? Kaya, sama-sama tayo dito sa lupa at sama-sama din sa langit. Amen? O, sabihin mo sa katabi mo, sama-sama sa lupa. Sama-sama sa iglesia. Para upang sang araw, babalik ang Panginoon upang dalhin tayo. Dahil sabi niya, kung saan ako naroon, gusto ko kayo ay dumuon. Hindi siya babalik para sa kanino paman. Babalik siya para sa kanyang iglesia. Sama-sama dito sa lupa. Sa aking pagtatapos, sabihin sa katabi, sama ka. Sama ka.